Mukhang may saysay na ang aking kayamanang ginto. Hahaha. Hahaha. Ina, nami-miss na po namin kayo. Ang bait naman ng bata, nami-miss na rin po kayo ni Ina. May na-miss ba kayong ate? Sobra-sobra. Oh, ito ay ice cream. Masarap ito pero masama ang pakiramdam ni Ina, kaya hindi siya pwedeng kumain nito. Masarap ito. Ama, Ina. Hindi man lang ba binigyan ni Anghel na yan si Ama ng isa? Mukhang hindi na binigyan si Ama. Wala po, Ama. 雪花飘飘，北风萧萧。 Iniwan akong mag-isa. May iba pa palang pasalubong na binili ng kuya para sa'yo. Nandito si kuya. May pasalubong din po para kina Ina at ate. Liliit, ang mga ito ay galing kay kuya. Mabuti at may puso pa pala ang isang anghel. Hahaha. Buksan po natin, mahal. Tignan natin kung ano ang inihanda ng anghel para sa atin. Ano po iyon, mahal? Larawang nakaukit sa salamin ng Diyosa ng Awa. Sobrang pino at eleganteng kristal pala ang meron sa pamilihang ito. Tingnan mo, sobrang linaw at puro ito. Walang kahit kaunting halo. Ang mahalaga pa, may dragon pa sa loob ng kristal. Mukhang ito ang maswerteng handog ng anghel para sa dinastyang Tang. Andito pa po ba ang iba? Siyempre, ang mga ito ay galing sa anghel. Tama, lahat ng ito ay para kay Ama. Ang iba ay para kina Ina at ate. Mahal, tingnan mo po, may lobo at tigre rito. Pwede ba nating ibenta ito sa mga tao sa kapatagan at palitan ng pila? Ina, parang hindi yata tama yan. Pagkatapos ng lahat, galing ito sa anghel. Mahal, sa paningin ng anghel, baka hindi na malaking bagay ang mga ito. At saka, kung wala ka ng maisip na paraan, ang panloob na salawan ng mahal ay baka hindi na maari pang maitago sa kahon. Nga, napakaluwag na niyan sa loob ng kahon. Puno na talaga sa lahat ng dako. Tiya, ang isang ito ay nasa kuya. Talagang hindi iyon anumang mahalagang bagay. Sinabi ni kuya na noong bata pa siya, itinatapon lang daw niya iyon na parang laruan. Mukhang ganoon nga. Kaya ayon sa sinabi ng Diyosa ng Awa, itatabi ko ang mga nilalang na tulad ng dragon at phoenix. Ang iba ay ibebenta sa mga tao sa kapatagan para kumita ng malaki. Kikita rin ng kaunti ang mga taong mahal sa lipunan. Kung gayon, binilhan ko po si Ina ng mga regalo. Ina, tingnan mo po, ang binili ni maliit na taba. May para sa akin din po ba, Ina? May malasakit talaga si Chenyang. Naiisip pa rin si Ina. Ano ang gamit nito, maliit na leon? Buksan mo, buksan mo. Ina, buksan mo lang mula sa gitnang tahi papunta sa magkabilang gilid. Wow! Akin ito. Lizzie, halika at tingnan mo. Ang salaming ito ay kapareho ng 2 piraso sa kotseng maliit na 4 ang gulong, pero mas malaki lang ng ilang ulit. Talagang nagagamit ito ng husto. Hindi ba sinabi ng maliit na bata na mayroon din para kay ate? Nga, naalala ko na, ate, ang regalo mo. Sabi pa nga ni ate, pwede raw itong kantahan. Paano ba ito kinakanta, maliit na bata? Nakalimutan ko na po, ate, alam ko. Pindutin lang ang pinakailalim na yon. Pwede na itong umindak sa musika.
Naku po. Tama na. Ako. Masyado. Talagang malinaw. Sabihin ni Chenyang kay Lily kung ano ang hitsura ng mundo ng mga engkanto. Ang lolo roon ay talagang napaka-imposible maunawaan. Saan ka man tumingin, puro mga bahay na mataas ang nakatingala sa langit. Ang kuya ko mismo ay nakatira dito. May isang malaking kahon na pwedeng maghatid ng tao mula sa langit diretsyo sa lupa. At sa kalsada, marami pang napakalalaking sasakyan. Mas malaki pa ito kaysa sa karakter. Kaya isang kisap lang at nakalampas na. Mas mabilis pa sa kabayo. Astig, ano? At may mga titik pa. Ate, hindi ko gusto ang mga titik. Gusto ko ang maliit na panda. Hihihi. Haha, paano hindi magugustuhan ang mga titik? Ang mga titik, hindi ba ikaw yan? Hindi naman, ah. Yung hayop na may matulis na dulo sa ulo. Ay. Sizi, ang ibig mo bang sabihin ay yung hayop na may sungay sa ulo? Ang tawag doon ay Sizi, ate, hindi niya gusto yon. Noong una ngang makita ni Lolo ang hayop na ito, iyan ang ipinangalan sa iyo na Sizi. Sana ay maging malakas at malusog katulad niya. Aba, alam ko naman. Pero hindi ko siya gusto. Gusto ko ng panda. CJ. Anong klaseng panda ba ang gusto mo? Tutulungan ka ni Papa na hanapin. Ate, tingnan mo. Lanan. Ito. Hindi ba ito ang hayop na may sungay? Ate, ito nga ang hayop na may sungay. Pwede mo ba kaming tulungang maghanap ng isa? Gusto rin siya ni Shizy. Sige, gagawa ako ng paraan para mahanap nyo. Hahaha. Ang bait mo naman, Papa. Hahaha. Basta masaya lang ang mga anak ko, ayos na. Chenyang. Ipagpatuloy mo ang kwento tungkol sa mga nakita at narinig mo sa mundo ng mga engkanto. Kuya, doon, parang marami sa kanila ang may maikling buhok. At ang suot nilang damit ay hindi rin katulad dito sa atin. Pero pakiramdam ni Chenyang, masaya silang lahat. Ang ganda sa loob. Saan man ay mga salamin na kumikislap. Kapag namimili roon, hindi na kailangang magbayad. Walang hiya. Magsumbong ka sa munisipyo, baka pwede ka pang mag-order ng ulam, no? Ventilador sa mesa. Ang leon ay dapat matulog ng maayos sa gabi. Kung hindi, papaluin ka ni ate sa puwit mo. Sige po, inay. Nakauwi na po si inay. Mga bata, huwag na kayong magtago, lumabas na kayo. Hindi kayo papaluin ni ate ng walang dahilan. Ate, manumpa ka naman, kung hindi ako maniniwala. Ay naku, hindi kayo niloloko ni ate. Panahon ng lumabas at maghilamos at matulog. Ate, bukas dadalhin ko pa kayo sa poop ng mga kaldero. Hindi ka pwedeng mangulit at magpabaliw na naman. Baka mapagalitan ako ni kaldero. Shizy, huwag kang mag-alala, sabi ni ate, gagawin niya yon. Kapag natutulog si Shizy, dapat masunurin ka. At bawal nang mangkik ng puwet, kung hindi, ate, hindi na ako. Shizy, matulog ka na, sasamahan ka ni ate Chenyang. Shizy, Chenyang, hindi ba kayo naiinitan ng ganyan? Hindi naman po, komportable kami.
Ang init ng demonyong panahon na ito, parang ayaw nang magpatuloy ng tao. Kapag kalmado ang dibdib, likas na preskong pakiramdam. Sige, mabuti, alam ko na, paalam. 知道了，拜拜。 Lanan. Ay, ang dalawang munting prinsesa ay umalis na, medyo nawala ng laman ang lugar. Ayos. Uy, ma, nasaan ka ba ngayon naglalaro? Ano, Lasa, paano ka nakatakbo ng napakalayo? Sabi ng tiya mo, saan ka raw nakakuha ng bata? Wala, mga anak lang ng kaibigan, tinulungan ko lang mag-alaga. Naiintindihan ko na, may gagawin pa ako dito, baby muna. Mamaya na lang ako hahanap ng nobya matapos asikasuhin ng bata. Kuya, ikaw ba ang bumili ng computer para sa akin? Dumating na ba? Kumusta? Nagustuhan mo ba? Nagustuhan ko. Mabuti at magsisikap siyang mag-aral ngayon. Yay! Ate, nasaan ka na? Anong nangyari kay Little Lion? Nandito lang si ate. Nanaginip daw si Little Lion ng masamang panaginip. Paggising niya, hindi niya kayo nakita. Natatakot si Little Lion. Pero huwag kang matakot, ha? Laging nasa tabi mo si ate, huwag kang matakot. Totoo po ba, ate? Laging nasa tabi mo ba si ate? Naman, laging kasama mo si ate. Ano bang nangyayari sa'yo, Little Z? Pati si second sister, laging sasamahan ka. Huwag kang matakot, Little Z. Tama si Chaoyang. Lahat ng tao ay nananaginip ng masamang panaginip, kaya hindi ito problema ni Little Z. Naintindihan na ni Little Z. Ate, hindi rin ako alis sa tabi mo sa hinaharap. Naniniwala ako sa'yo, ate. Ate, nasaan ang maliit kong bundle? Nasa kama. Kukunin ko para sa'yo. Salamat, ate. Ate, tulungan mo akong itupi at itabi. Second sister, walang tupa dito. Mahilig ako sa tupa. Gusto rin yun ni Chenyang, dahil matalino siya. Gusto ring matulad ni Chenyang sa kanya, at maging maliit na tagapaglingkod. Kayo ba ay nagugutom? Gusto ninyong kumain? Ate, pupunta ako sa palayok para kumain mamaya. Maghihintay kami para kumain ng masarap na xiaolong bao. Kumusta naman ang ugali ni Chenyang bilang isang immortal? Napakabait ni kuya. Palagi siyang nakangiti at hindi kailanman nagagalit sa amin. Huwag kang mag-alala. Andyan ang munting apo. Nandito kami para bisitahin ka, Axiang. Axiang, bakit kayo naparito, haha? Para kay Little Su pala kami pumunta. Little Su. Narinig ko na may dinala kang electric fan para kay Lolo. Binili ko yon para kay Lolo. Pwede ba ninyong bilhan din si kuya ng isa? Magbibigay naman ng pera si kuya, hindi ko alam eh. Munting bata, pwede mo bang sabihan ang iyong kuya na parang immortal? Kahit pumayag man o hindi, magpapadala si second brother ng isang malaking regalo. Sige, susubukan ko. Ilalagay ni second brother sa coats. Ang regalong pamasko ay para kay kuya. Munting bata, gusto rin ito ni Axiang. Tulungan mo ring magtanong kay Axiang. Haha, mabait talaga ang dalawang kapatid. Hindi naman masakit ang ginawa ko sa'yo, inan. Talagang ang dalawang kapatid ay... Bawal maging bastos kapag may nakikitang immortal. Kung ganoon, tara na at bumati tayo sa immortal. At sabay nating puntahan ang umagang pamilihan. Munting prinsesa, huwag kang matakot. Nandito si ate, hindi ako natatakot. Mas magiging maayos ang mga pakwan. Elngan. Axiang, huwag kayong mag-alala. Tatandaan ko ito sa puso ko. Elngan. Sa susunod, pag may oras kami, dadalhin namin kayo para magsaya. Mag-ingat kayo at huwag masaktan. Kahit isang sinag ng araw, kayo rin pala. Haha. Second sister, medyo nagugutom na ako. Kung ganoon, hanapin na lang natin si kuya. Sige, medyo nami-miss ko na rin si kuya. Ate, ako at si Zizi ay handa nang pumunta sa kay kuya. Dali na, sumama ka sa amin.
Sisi at Chenyang. Sabihin mo lang kay tita at kay nanay at pwede na tayong umalis. Ate, pahingi ng isang salita kay ate Kingzu para kay nanay. Tara na, umalis na tayo. Kung hindi, pati ang masasarap ay mauubos ni kuya sa isang kisap mata. Na, papuntahin na lang si Kingzu para mag-abiso. Paano tayo dadaan sa persimmon? Ano ang kailangan kong ihanda? Pumikit lang si ate at makakatawid na tayo. Wala nang kailangang ihanda. Para sa sakit ni ina, kaya mo yan. Aalis na tayo, sakay na, ate, Chenyang, haha. Ate, buhatin mo ako at maupo sa tabi mo. Haha, ate, ang lakas mo talaga. Pupunta ako sa bahay ni Gogo, sa car wash ko. 我爱刷牙，身体棒棒。 Uy, hello, anong lugar ang gusto mong kabitan ng child seat? Nakarating ka na ba? Dumiretso ka na sa garahe. Hihintayin kita roon. Ayos na yan. 这样就好了。 Kung dumating si Leon, siguradong may isip niya ako. Babalik din siya agad. Kuya Gogo. Kuya Gogo, Kuya Gogo. Ate, si Kuya Gogo yata wala. Na, wala siya. Saan kaya pumunta si Kuya? Baka bumalik din agad si Kuya. Sigurado, babalik din siya agad. Ate, Gogo, hindi ba tayo pupunta? Huhu, nakakalungkot. Bakit naman? Kahapon lang tayo tinawag ni Kuya para maglaro. Biglang hindi na natin siya makita. Wala na si Gogo. Babalik ako, pangako. Ay, Kuya, Kuya. Nakaplay pa ang kartoon na ito. Dapat lang, mabilis lang babalik si Kuya. Ha? Tama ang sabi ni Chenyang. Malamang may mahalagang pinuntahan si Kuya. Babalik din siya agad. Huwag kang mag-alala, bata. Isipin mo nga, noong nasa palasyo ka at nanonood ng panda, hindi mo ba siya pinapansin tapos isasara mo siya? Na, ang bata ay dito na lang hihintay kay Gogo. Bunso, doon na lang tayo umupo. Sakto, pwede nating panoorin si Yang na umuwi. Nakakasawa na rin, bunso, parang tinatamad na ako. Hindi ko alam kung nabiktima siya ng masamang itlog na lobo. Naloko. Hehe, ate, hindi ako makakaakyat. Ate, tulungan mo naman si Zaire. Hindi siya makaalis. Ha? Ha? Ang galing mo talaga, ate. Paglaki ko, gagawin ko rin yan. Haha, ikaw naman, kailangan mo pang magsikap. Hahaha. Ate, ikaw din, umupo ka at manood. Ayos lang, ate. Nakatayo lang ako. Unang beses mong pumunta sa bahay ng isang diwata. Di pwedeng kulang sa galang. Ayos lang naman, ate. Mabait naman si Kuya. Hindi siya mapapansin sa mga ganyang bagay. At ayaw din ni Kuya na masyadong nag-ingat ang iba. Noong huling pumunta rito si Chenyang, sinabi na ni Kuya, ituring lang itong bahay mo, ayos na yan, tama. Ate, lumapit ka na at tingnan mo kasama si Chai. Hindi magsasalita si Gogo ng kahit ano. Haha. Hahaha. Ganito po, tingnan niyong mabuti. 先生您看， Ito ang isok na konektor. Ang buton na ito ay one-touch unlock. Napakadali nitong linisin sa araw-araw. Hindi ko alam kung darating si ZR ngayon. Ahaha ahaha. Hello po, sir.
Ako po ang ate nila, si Lilezi. Pasensya na po sa abala, pakiunawa na lang. Hindi po kailangan yan. Wala po akong masyadong formalidad dito. Kahit simple lang, ayos na. Talagang ipinanganak kang maganda, mahirap talagang itakwil ng buhay. Magandang araw, Prinsesa Changle. Hindi na kailangan ng formalidad. Dahil naparito ka na, dito ka na. Natural lang na alagaan kita. Tulad ni Zizi at Chengyang, ituring mo na lang akong kuya. Hindi na kailangan akong tawaging immortal, Prinsesa Changle. Tulad ni ate at ni ama, tawagin mo lang akong Lee. CJ. Para iwas sa mga chismis na di kailangan. Maraming salamat, kapatid Naki. Umupo ka muna. Kapatid Naki, hindi ako kung anong immortal. Pwede mo akong tawaging Lee, o kaya kuya na lang. Ang mga immortal ay hindi dapat masyadong mahigpit. Talagang hindi ito ang mundo ng mga immortal. Hindi rin ako kung anong immortal. Sa mundong ito, ordinaryong tao lang ako. Iyang mga nakita mo kanina, nandito lang talaga. Yung mga gusaling mataas na sinabi mo, iyon ay unti-unting itinayo ng mga manggagawa. At ang lumilipad sa langit ay malamang eroplano. Pampabilis ng biyahe. Immortal, sabi mo hindi ito mundo ng mga immortal. Pero sino ba ang magbibiyahe gamit ang lumilipad? Ang eroplano ay isa lang kasangkapan. Parang karwaheng tangdin. Gawa rin ng tao. Ang sinasabing sarili na naglalaho sa hangin, ay biglang napapalitan ng ibang mundo sa isang kisap mata. Hindi ba iyan basta-basta kayang gawin ng ordinaryong tao? Ang paglalakbay sa panahon at espasyo ay tiyak na hindi kaya ng karaniwang tao. Pero hindi ko rin alam kung paano nangyari ito. Sa tingin ko, sariling pagkakataon talaga ito ni Zizi. Kung gayon, anong klaseng mundo ito? Pwede mong isipin na ito ay dinastyang Tang. Isang mundong mahigit 1,000 taon ang tanda. Pero mula sa zoo hanggang ngayon, mahigit 1,000 taon na rin ang Tang. Hindi ko rin naman nakita ang napakataas na gusali na yan. Kaya pala, pagkarinig ko pa lang sa pangalang Lee kanina, alam ko na agad na si Changle yon. Akala ko asawa mo ako, bakit mo ako tinatawag ng ganyan? Haha, ayos lang, asawa. Kakabati lang ni kuya sa ate, at napag-usapan ka. Ipagpatuloy mo lang ang panunood ng telebisyon. Madalas sabihin ni Changle, huwag mo akong tawaging estranghero. Ang pangalan ko ay Lee. Mas mabuti pang huwag akong tawaging batang Panginoon. Sa mundo namin, kapag ganyan ang tawag, ang weird pakinggan. Dahil naparito na sila sa akin, kailangang mabuti ko silang bantayan. Tulad ng pagtawag mo sa pinsan kong babae, tawagin mo na lang akong kuya. Kuya, sabi mo mahigit 1,000 taon na ang mundo rito. Napakalinaw mo namang alam ang tungkol sa Tang. Alam mo naman ng pangkalahatan. Kung gusto mong mas detalyado, pwede kang bumili ng aklat pangkasaysayan. Yung sulat na ibinigay mo sa akin noon, iyon ba ang magiging kapalaran ko sa hinaharap? Dahil naparito ka na, Changle. Ibig sabihin, nagbago na ang kasaysayan. Hindi mo na kailangang magalit pa. Hindi ko alam kung matapos ang investigasyon, ay papayag ba si Lolo na ipawalang bisa ang kasal. Ang batang ito ang talagang pinakanakakaawa. Ano bang nangyari kay Zizi? Sa kasaysayan, nakatala na ang batang ito ay 12 taong gulang pa lang. Paano nangyari iyon? Changle, huwag kang magpadala sa emosyon. Huwag kang mag-alala, hahanap ako ng paraan. Kuya, bakit si Zizi ay ganito rin? Hindi ko rin alam. Sa kasaysayan, 2 salita lang ang dahilan, dahil sa sakit. Huwag kang mag-alala. Pagkaraan ng ilang panahon, dadalhin ko siya sa ospital para ipasuri. Mas maunlad na ang medisina ngayon kaysa sa Tang. Dapat walang problema. Salamat, Kuya Ki. Pasensya na at naabala kita. Ayos lang. Matagal ko na siyang itinuring na parang sarili kong kapatid na babae. Ganoon din kayo. Mga kapatid ko rin kayo. Salamat, Kuya. Kuya, gusto kong magtanong tungkol kay Nyang. Reyna Zhangsun. Kuya, pakisabi kay Lizzie. Kahit ano pa ang kalabasan, tatanggapin ko. Sa kasaysayan, nakatala. Ang kalusugan ni Reyna Zhangsun ay hindi naging maayos sa loob ng 10 taon. Lizzie. Lizzie, huwag kang mag-alala. Kung maagap na magamot ang sakit ni Reyna Zhangsun, maaari pa rin siyang mamuhay na gaya ng isang normal na tao. Totoo ba, Kuya? Talagang magagamot ang sakit ni Nyang. Mag-iisip ako ng paraan, huwag kang mag-alala. At saka, posible ring namanan niyo ni Zizi ang ganitong sakit. Ilarawan mo ng maayos ang mga sintomas ni Reyna Zhangsun nang nagkasakit siya. Kapag may sakit si Nyang, lagi siyang umuubo, lalo na sa gabi. Kapag lumala, hirap siyang huminga, may sipol pa ang hininga niya. Ayon sa paglalarawan mo, malamang may asthma sa bronchi si Reyna Zhangsun. Hindi ganap na mapagagaling ang sakit na ito, pero pwedeng makontrol sa pamamagitan ng gamot ang kondisyon. Sa mundong ito natin, marami ring may hika. Pero sa tamang gamutan, namumuhay din sila gaya ng normal na tao. Ellen, salamat Kuya. Naiintindihan ko na. Pagbalik mo, paalalahanan mo si Reyna Zhangsun. Maglakad-lakad o tumakbo ng dahan-dahan paminsan-minsan para lumakas ang resistensya ng katawan at panatilihing may bentilasyon ang silid. Huwag din magpabugso sa lamig kapag lalabas. Sige, Kuya. Tandaan ko na.
Hindi rin magandang uminom ng gamot ngayon. Kapag may oras, maaari mong dalhin si Reyna Zhangsun sa ospital para masuri. At saka, pa-check up mo rin ang katawan ninyo ng dalawang munting prinsesa para maiwasan ang mas malalang sakit sa hinaharap. Ano ang balak ni Reyna Zhangsun doon? Wala na rin siyang magagawa. Pero syempre, kailangan niyang dalhin doon para masuri. Naiintindihan ko na, kuya. Pagbalik ko, kakausapin ko na ng maayos si Tia at si Nyang. Dito na muna tayo magtatapos, Changle. Hindi pa kayo kumakain ng almusal, ano? Ang mga bata sigurong gutom na, ay naku, ako ang may kasalanan. 都怪哥哥。 Pinagutom ko ang aming munting prinsesa. Bibilhan agad kayo ni kuya ng masarap. Hindi naman nakapagtatakang gutom ka na. Lahat ay dahil kay kuya. Kami kasi ay sanay ng hindi nag-aalmusal. Kaya naisip namin dito sa inyo masarap kumain, hehehe. Iyan ang karangalan ni kuya. Unahin na natin ang pag-order. Ano ang gusto ninyong kainin? Gusto kong kumain ng maliit na buon, at iyong baboy na buon. Gusto rin ni Kuya Chenyang ng malambot na buon. Nakalimutan ko na ang pangalan yon. Shumai tama, shumai hehe, Changle, ikaw. 长乐，你呢？ Okay na sa akin kung katulad lang ng sa apat na mesa. Pinapahirapan mo na naman ako, kuya, hindi naman kailangan magalang pa. Yung ginto na ibinigay sa iyo ng iyong lolo ay napakamahal. Sa totoo lang, parang ako pa ang nakinabang. Hindi pwedeng ganito ang sabihin mo sa iyo, kuya. Bukod pa roon, binigyan mo pa si Ejega ng pamaypay. Hindi yan basta mabibili kahit sa Dapao. Sa susunod, kung may kailangan kayo, sabihin niyong diretsyo. Hindi na kailangang magpadala pa ng kung ano-ano. Hanggat kaya ko, gagawin ko. Talagang si kuya ang magiging prinsipe. Gusto rin ni na kuya at pangalawang kuya ng isang pamaypay. Naipahatid na namin ang mga regalo. Kapatid, mabait na mabait si Zizi. Tulungan mo na lang sila. Kapag bibili ng laruan, siguradong tutulong si kuya na bilhin yon. Pero ang regalo ay sapat na. Hindi naman ganoon kamahal ang ventilador. Lizay, ibalik mo na lang ang regalo. Kuya, ibibigay ko sa iyo ang akin. Sige, tanggapin na lang natin. Kuya, hindi nila kailangan ang mga ganitong bagay. Sabi nila, kagabi ay sobrang init at hindi sila makatulog. Talagang kailangan nila ng isang ventilador. Sa huli, sila pa rin ang nakatipid. Tama ang sinabi ni ate. Matagal nang sinabi ni Kuya Aksong iyon. Bumalik lang si Sizi para tumulong. Pagkasagot niya, tuwang-tuwa siya. CJ, pero sa susunod, huwag na kayong magpadala ng kung ano-anong regalo. Ang mga ipinapadala nyo, sobra na para sa karaniwang tao hanggang habang buhay. Alam na namin yon, kuya. Ate, bilis, tulungan mo ako. Hindi na kaya ni Chenyang. Chenyang, hawakan mo ako, huwag mo akong hayaang matumba. Ate, kaya ko ito. Tulungan mo lang akong kumuha ng isa. Ikalawang prinsesa, ang galing mo naman. Hindi na mabuhat ni Sizi. Salamat, Chenyang, at napagod ka pa. Si Lizy rin naman. Kuya, hindi ako pagod. Ate, nakuha ko ang isa, hahaha. Chenyang, ang cute mo. Changle, huwag kang kabahan. Almusal na. Ang ganda ng takeout mo, bigyan mo naman ako ng maganda na review. Sige, salamat. Kuya, ano bang trabaho noong lalaki kanina? Hindi iyon. Isa siyang delivery rider. 外卖员。 Special siya sa paghahatid ng pagkain sa mga tao. Ibig sabihin, tumatakbo siya para sa iba. Sige na, mga prinsesa, kain na tayo. Nandito na. Gugo, tulungan mo akong bumaba. Gusto ko nang kumain ng bao. Ilang piraso ba ang kakainin mo ngayon, Sizi? Kailangan mong kumain ng mas marami para tumangkad ka. Gugo, hindi ko alam. Siguradong kakain ako hanggang busog na busog. Kain na tayo. Ilang bao ba ang kukunin ko? 好。 Kuya, dagdagan mo na lang ito. Si Sizi, kumain ka ng paunti-unti lang. Huwag masyadong nagmamadali, baka mabulunan ka. Alam ko na. Kakainin ko ng mabuti ang mga bao, at gusto ko pa. Chaoyang, ito ang siomai na in-order mo. 点的烧麦。 Tikman mo agad. Salamat kuya. Mabilis na kainin ang mga kastanyas. Walang anuman. Parang leon lang, sapat na yon. Ayos lang, hindi pa naman ako ganoon kagutom. Tikman mo na, Changle. Kung hindi, mauubos lahat ni Sizi mag-isa. Talagang pagod na pagod si Sizi. Kuya Lizzy ang pinakagusto nitong tinapay. 喜欢吃的。 Salamat, kuya. Kumain ka na rin, huwag puro alaga ang inaatupag. Kami, hindi naman kami kumakain ng almusal palagi. Kapag nakakain na kayo, saka na lang ako kakain ng kaunti. Hindi pwede, EJ. Sabi ni Dr. Son, ang almusal sa loob ng isang araw ang pinakamahalaga. Ay nako. Alam ko na. Hindi ba inaayos na natin ito nitong mga nakaraan? Kain na muna, kain na muna. Lizay, maya-maya ay pupunta ako sa paaralan. Gusto mo bang sumama sa akin? Kuya, anong klaseng lugar ba ang paaralan? 哦， Kaunti na lang at makakalimutan ko pa na dating tinatawag iyong paaralan na aklatan. Ayun, naintindihan ko na.
Kuya, sasama rin ako. Mabuti na rin para maalagaan ko ng maayos si CZ at ang iba pa. Minsan kasi, talagang hindi ako nakakabukod para isama sila. Kung may hindi ka maintindihan sa hinaharap, Lize, diretso mo na lang akong tanungin. Huwag kang mahiya. Sige, alam ko na. Salamat sa inyo, kuya. Ikaw ba ay isang ginoo sa aklatan? Hindi ako pwedeng maging ginoo. Nag-aral lang ako ng kaunting kaalaman sa paaralan. May konti lang akong lakad ngayon, kaya dumaan lang ako sandali. Kaya pala napakaraming alam ni kuya. Alam mo ang napakaraming bagay. Isa lang akong karaniwang graduate ng universidad. Sa makabagong panahong ito, ang tulad ko na mahina ay baka napakarami na. Talagang hindi ka panipaniwala si kuya. Iyan ang sabi ni Wang Xiao. Sa aming bansa, iligal ang hindi mag-aral. Halos lahat ay marunong bumasa at sumulat. Mukhang ito na ang mundong pinapangarap ng mga nag-aaral. Kahit ang pagkain ay napakahusay ng pagkakagawa, siguradong hindi na ubusan ng pagkain. Ang aming kuya ngayong emperador ay talaga namang kahanga-hanga. Nagawa pa niyang paunlarin ng ganito kahusay ang bansa. Pero ngayon, matagal nang wala ang emperador. Ang taong bayan na ang namumuno sa kanilang sariling tahanan. Wala na ngang emperador, tama. Mula nang bumaba sa pwesto ang huling emperador. Mahigit 100 taon na ang nakalipas. Ngayon, wala na talagang emperador. Pantay-pantay ang lahat. Talagang hindi ko mapaniwalaan. Hindi ko alam kung ilang taon pa nagtagal ang dinastyang Tang. Gusto mo bang malaman talaga? Pakikwento nga sa akin ni kuya. Batay sa mga tala, ang dinastyang Tang ay tumagal ng humigit kumulang 29 na taon. Sa loob ng ilang libong taon, masasabing matagal na itong bansa. Ang mga mangyayari sa hinaharap, hindi na masasabi ng tiyak. Ang kasaysayan ngayon ay panandaliang sanggunian na lamang. 289 na taon na. Kuya, malinaw na sa akin. Hindi na ako makikipagdiskusyon. Mabuti at malinaw na sayo. Nga pala, paglabas mo mamaya, kailangan mong magpalit ng damit. Masyadong halata yata ang suot mong ito kapag lumabas ka. Pero wala akong nadalang maraming damit. Ayos lang, bibilhan na lang kita ng isa. Sandali lang at darating na. Ay, tama pala, Changle, ang laki ng sapatos mo. 66 ba, kuya? Yun ba ang binili mo sa kristal kanina? Ang tawag doon ay telepono. Pwede kang bumili ng mga bagay doon. Manood ng telebisyon, magbasa ng libro, magsulat, at iba pa. Napakaraming gamit. Sa ngayon, halos bawat tao ay may isa. Pero ang pinakamahalagang gamit nito ay tumawag. Kahit gaano kalayo, maririnig mo pa rin ang sinasabi ng iba. Hindi ba parang tawag na umaabot sa libo-libong li? Halos ganoon na nga, pero hindi ito sa lamangka. Ginawa rin ito ng tao sa pamamagitan ng pananaliksik. Kapag pamilyar ka na sa mga bagay na ito, bibilhan kita ng isa. Bibilhan mo ba talaga ako? Salamat, kuya. Ayos lang, tinatawag mo na nga akong kuya. Hindi ako pwedeng madamot. Mukhang nabili na ang mga damit ni Lizay. Hintayin mo ako sandali, kukunin ko iyon. Alam ni Lizzie kung paano dapat magsuot, kuya, alam ko. Ako ang tumulong sa kanya magbihis ng damit na yon na suot ng leon. Sumunod ka kay Lizzie. Kung gusto mong pumunta kung saan-saan. Gusto mo ng yakap. Seizi, sus, kuya, samahan mo ako sa banyo para turuan ako paano gumamit nito. Sa susunod, si ate na ang magpapunta sa'yo sa palikuran. Ayoko ngang si ate ang magsama sa akin. Seizi, makinig ka naman kahit kaunti. Lychee. Hindi ako takot sa'yo. Poprotektahan ako ni Gugu. Lanan. Ano ba ang tawag mo sa akin? Wala naman, ate lang ang tawag ko sa'yo. Ay, ate, mali ako, hindi na kita tatawaging Lychee. Bata. Mukhang masyado nang naging maganda ang mga nangyayari kamakailan. Para makalimutan mo na kung sino ang tunay na ate. Lizzie, iligtas mo ako. Seizi, huwag mong isugal ang buhay mo sa kanya. Tinatawag mo man ang sino, wala ring silbi. Ate, ayos ka lang ba? Hindi ko napansin na lumapit ka. Lizzie, huwag kang mag-alala, ayos lang ako. Ang lakas mo pala. Ate, wala akong gaanong lakas, hahaha. Nag-ensayo lang ako paminsan-minsan. Masakit ba ang binti? Tulungan kitang hipan. Walang problema ang ate Leon, makapal ang balat niya at hindi natatakot sa sakit. Gogo, bilis, buhatin mo na ako at umalis tayo. Medyo natatakot ako. Gogo, kasalanan mo rin kung bakit ka napalo ni ate.
Sabi na nga ni Kuya poprotektahan ka niya, at saka, hindi naman masakit ang palo. Sa susunod, hayaan mo na lang si ate ang manalo. Ikaw na lang ang tumulong sa akin na bumawi. Tutal, sandali lang naman sumakit si ate sa bawat palo. Si Zizi, sa susunod huwag mo nang asarin si ate. Siya ang ate mo. Dapat nirespeto mo siya. Parang pagrespeto sa tita at tito. Ayoko nga nun, ate at ako ang nag-agawan sa bugo. Aba, saan naman nanggaling yan? Ang pinag-usapan natin ay yung nangyari kanina lang. Palaging nakikipag-usap si ate kay Gogo. Wala nang oras si Gogo para asikasuhin kami. Kakausap lang ni Kuya kay ate tungkol sa isang bagay. Isang napakahalagang bagay. Kaya hindi ako nakipaglaro kay ate. Sa susunod, hindi na po mauulit ha. Alam ko na, Kuya, makikipagbati ako kay ate at magiging mabait. Ibigay mo na ako kay ate. Ate, mali ako. Paluin mo ako sa puwet. Mabuti at alam mo, sa susunod, bawal na ang basta-basta pagsasalita. Kung hindi, huwag kayong mag-alala, ate, hindi na uli gagawin ni Zizi. Sige na, una na kayong magpalit ng damit, huli na ang oras ng Tiangge. Opo, Kuya. Kuya Persimon, pakiusap, turuan mo si ate kung paano gamitin ang banyo. Manood ka ng telebisyon dito kasama si Chenyang. Alam mo na ang dapat gawin, di ba? Opo, alis na po kayo, Kuya. Kuya, alis na po kayo. Ako na ang bahala kay Persimon. Lazi, halika rito agad. Ito ang pinto. Kapag gusto mo itong isara, ikot mo lang ang kandado sa loob, ayos na. Opo, Kuya, ito pala ang flush. Nandito na si Zizi, Kuya Chenyang. Persimon, sa tingin niyong magkamukha ba kami ni Lanlanyang? Zizi, sa tingin ko hindi. May pulbos sa ulo ni Lanlanyang, wala naman sa'yo. Hahaha. May punto si Chenyang. Ayoko na sa inyo. Asar. Hindi pulbos ang nasa ulo ni Lanlanyang, kundangan yellow cream, isang masarap na pagkain. Pero hindi ganyan ang itsura ng yellow cream, natikman ko na yan. Alam ko, gustong-gusto talagang kumain ni Lazy Sheep. Sa ulo, siguradong masarap iyang pagkain. Lazy, gusto mo bang tikman ang ice cream na ito? Kapag lumabas tayo mamaya, bibilhan ko kayo niyan. Ang ganda naman yan. Iba na talaga ang buong dating ni ate. Napakaganda ng diskarte. Mukhang tama pa rin ang paningin ko. Hindi kita napili ng mali. Ate, napakaganda mo. Hindi naman mahalaga ang pag-iisip ng mapagkunwari. Ganito talaga ang suot ng mga tao rito. Paglabas mo mamaya, malalaman mo rin. Hindi mo ba napansin na ang suot mo ay damitang at napakainit? Kuya, noong suot ko ito sa bulwagan, totoo ngang mainit. Pero pagdating mo rito, ramdam ko ang kakaunting lamig. Hindi ko alam kung bakit ganito. Lychee, tingnan mo roon. Tumayo ka sa harap para maramdaman mo, malalaman mo agad. Kuya, nakakagulat, malamig pala ang bugso ng hangin dito sa loob. Talagang kahanga-hanga. Ito pala ang air conditioner. Kayang magpalamig at magpainit. Magagamit sa tag-init at taglamig. Ngayon, halos bawat bahay ay may isa. Kuya, napakaginhawa naman ito. Mas maaasahan pa kaysa ventilador. Lychee, dito sa bulwagan, hindi na kailangan ang air conditioner. Kuryente ang gamit nito. Yung solar panel na ibinigay ko sa inyo, di pa kaya magpaandar nito. Kuya, iba ang ibig kong sabihin. Ayos na ang ventilador. Sa gabi, pag natutulog ako, pakiramdam ko talaga ay preskong-presko. Sige, saka na lang natin pag-usapan. Nabalam na tayo ng ganito katagal. Dapat na tayong umalis. Mga anak, tanghaling tapat na. Lalabas tayo para kumain ng ice cream. Yehe, tara na at umalis na tayo agad. Gustong kumain ng ice cream ni Gogo at Persimon. Halika na, Lychee, isama mo si Chenyang at sumunod ka sa akin. Ito ay elevator. Kayang dalhin tayo pataas at pababa ng gusali. Hindi na kailangang umakyat sa hagdan. Ate, bilis tayo. Baka maisara na ang pinto. Lychee, may mga numero rito. Kung saan palapag tayo pupunta, pindutin lang ang pindutan ng palapag na yon. Maya-maya nandun na tayo. Kuya, wala akong kilala sa mga ito. Halos nakalimutan ko na, wala pang bilang Arabo noong dinastyang Tang. Ang lakas ng kamalian ko. Mamaya pupunta ako sa silid-aklatan ng paaralan para humiram ng libro para sa inyo. Para makilala rin niyo ang mga numerong ito. Nandito na ang mga prinsesa. Tara na, kuya. Ilan bang sasakyang sarado na ganito? Mas malaki ang bersyon nito. Mas mabilis itong tumakbo at mas maluwag sa loob. Mas komportable itong sakyan kaysa sa karwaheng hinihila ng maliit na kabayo. Hindi sumasakit ang puwit. Mga anak, espesyal itong upuan na inihanda para sa inyo. Pwede lang maupo ang maliliit na bata. Ay nga pala, ako ang maliliit na bata. Lychee, gusto mo rin bang isuot ang safety belt na ganyan?
5 taong gulang na si Prinsesa Qiangyang. Hindi na kailangang sa upuang pambata. Na, malaki na ako, kuya. Umalis na tayo, Lizay. Bantayan mo silang mabuti. Huwag mong hayaang gumalaw sila ng gulo. Sige, alis na tayo. Lizzie, magaan ang kapit mo ng kaunti. Tumingin ka rin sa labas ng bintana ng sasakyan. Kung may hindi ka maintindihan, tanungin mo lang ako. Sige po, alam ko na. Hindi ko makita ang labas, sayang naman. Tiis muna tayo ng kaunti sa pagkakataong ito. Malapit na tayong dumating. Naalala ko na, sayang naman. Zizi, ikaw talaga ang pinakamasunuring bata. Haha, naman, si Chen kuya ang siyang magmamaneho ng maayos. Mapanganib mag-usap habang minamaneho ang sasakyan. Kuya, bakit huminto? Karating na ba tayo o hindi pa? Tingnan mo yung pulang ilaw sa harap. Kapag umiilaw iyon, kailangang huminto ang sasakyan. Kapag naging berde na, pwede na tayong umandar. Maraming sasakyan at tao sa kalsada. Para sa kaligtasan, may pulang ilaw at berdeng ilaw. Pula, tumigil. Berde, andar. Kung hindi, kapag nasagi tayo ng sasakyan, baka diretsyo tayong mawala. Talagang mas maganda ito, hindi naman nakakaharang. Kung hindi, baka nagkagulo na ng husto ang buong lungsod. Lizzie, nakita mo ba yung mga puting guhit sa harap? Linya iyon sa kalsada para doon dumaan ang mga tao. Mabilis ang takbo ng sasakyan. Kung may taong tumatawid ng basta-basta, hindi na sila makakaiwas sa sasakyan. Lizzie, pwede na tayong dumaan kapag umilaw na ang berdeng ilaw sa labas. Mga prinsesa, dumating na tayo. Malapit na tayong bumaba. May persimmon pa. Nandito na, kuya. Paano ko makakalimutan ang paborito naming persimmon? Tara na, sumunod kayo ng maigi sa akin. Guro, may pabor ako. Papasok muna ang kapatid ko para silipin. Ang sipag mo, tara na. Ipapakita ko sa inyo ang lugar na 4 na taon kong pinag-aralan. Lee, samahan mo silang tingnan ang silid-aralan. Sige po, kuya. Sundin mo lang ang gusto mo, susunod ako sa'yo. Kuya Yi, pati ba sa modernong panahon ay nag-aaral kayo ng martial arts? Iba rito sa training ground. Pangpahinga at paglilibang lang talaga ang gamit nito. Sa modernong panahon, walang saysay ang personal na martial arts. Kahit isang butil ng mani, kailangan pang dapain mabuti. Ano ba ang mani? Halos kapantay lang ito ng pana at palaso. Kaya tinatawag din itong malamig na sandata. Samantala, ang sandatang inimbento sa modernong panahon ay mga mainit na sandata. Ang malakas na abot ay umaabot ng 16,000 li. Isang piraso lang, pwede nang wasakin ang isang buong lungsod na parang alikabok. Huwag kayong mag-alala, mga bagay na ito, hindi ito naaabot ng karaniwang tao. Pero kung may makakarating din sa dinastyang Tang, paano na? Kung ganoon, panatag na ang loob ko tungkol sa Tang. Ang ganitong paraan nila Zi ng paglalakbay sa panahon, walang makakasiyasat nito. Siguro kahit libu-libong taon pa, wala pa rin. Dapat 4 na letra lang itong pagkakatagpo. At dito sa amin, ligtas ka naman. Basta huwag kang magkakamali, walang papansin sa'yo. Kahit lumabas ka at sabihin prinsesa ka ng Tiangan, walang maniniwala. Ako rin, hindi ko rin maintindihan. Bakit nakakatawid sa panahon ng 4 na letra? Hula ko, dahil ito sa pulseras. Kasi ito lang ang may kaugnayan sa 4 na letra. Pero sa ngayon, hindi pa natin nasusubukan. Kung kaya ko bang tumawid papuntang Tang? Kung hindi naman mahalaga ang dinastyang Tang, ayokong pumunta roon para lang maglaro ako ng kaunti sa 4 na letra. Hindi pa ako nakakaharap kay Li Shimin. Hindi ko alam kung anong klaseng tao siya. Kapag napunta ako roon, baka isang tabak lang, pinutol na niya ako. Ano ang gagawin ko? Mas mabuti kung siya na ang dumalaw sa akin. Mga prinsesa, pasok kayo at tingnan nyo. Nandito ang napakaraming alaala ni kuya. Lizzie, ano ba ang ginagawa mo? Iniisip ni kuya yung mga panahong nag-aaral siya rito. Noon, pasaway talaga si kuya. Sa klase, pinakapaborito niyang matulog. Lagi siyang pinapagalitan ng guro habang tumatawa siya ng todo. Sinasabi ko sa'yo, noon, ganyan din si kuya. Uy, Tiali, andito ka na pala. Bilisan mo at asikasuhin mo na sa opisina ang mga bagay-bagay. Lalabas muna ako para kumain ng barbecue. Sige, pupunta na ako agad. Sandali lang, ha?
Kuya, sinabi mo kanina ay dialekto pala yon. Nga pala, nakalimutan kong sabihin sa'yo. Ang lugar na kinalalagyan natin ngayon ay ang Yuzhou noong panahon ng Dinastyang Tang. Yuzhou din ang dialekto na binanggit ko kanina. Narinig ko na dati. Tama ba na malapit iyon sa tubig at ulan, ang Yuzhou? Iyon nga. Hindi ko inakala yon. Noong panahon ng Dinastyang Tang, sinasabing ang Yuzhou ay medyo liblib na lugar. Ngayon, napakasagana na pala nito. Tara na, unahin muna nating ayusin ang mga bagay. Tara, kumain muna tayo ng tanghalian tapos maglaro tayo sandali. Gusto ko ng ice cream na yon. Kuya, gusto rin ni Bunso. Hahaha, bibilhan ko kayong lahat, tig-isang isa. 买，都买，一人一个。 Kung hindi, akalaing hindi namin kayang kumain. Kuya, ang galing mo. Tara na, kumain muna tayo, hahaha. Isang buwan na mula nang makapagtapos si Lee, nakahanap na ba ng internship na kumpanya? Hindi mo ba alam na hindi ako bagay sa office life? Sa palagay ko, hindi rin ako maghahanap ng trabaho sa hinaharap. Kung magbubukas na lang ako ng maliit na tindahan, sapat na siguro iyon habang buhay. Ang mga kabataan talaga ngayon, bakit puro ganitong wild na ideya ang nasa isip nyo? Kapag tumanda na kayo at hindi na makasabay sa uso, tara mga kapatid, alis na tayo. Lalabas lang tayo para kumain. Hayaan mong ipakilala muna kayo ng inyong advisor. Silang tatlo ay mga kapatid ko, si Changle. Ito ang professor ko sa universidad. Hello po, sir. Ako po ang nakababatang kapatid ni Ije, si Changle. Ay, ang taas ng respeto. Nakalimutan kong sabihin sa'yo na hindi na kailangan ang school rules na yon. Baka magmukha itong sobrang weird sa iba. Alam ko na, kuya. Tara na, pupunta ako sa library para humiram ng ilang libro para sa'yo. Kain muna tayo. Kuya, sandali lang po, magbabalik ako ng mga hiram na libro. Ang haba ng dinaanan mo, pagod ka na rin siguro. Pwede rin namang kumatok muna, baka maabala ang mga nasa loob. 四子， Nasa unahan lang si kuya. Nakikita mo ako palagi, hindi ka na dapat nasasaktan. Na, titingin lang ako kay Kangkang. Sizi, hindi ka ba talaga naiinggit kay ate? Noon, hindi naman ganyan wala naman akong ginagawa. Palagi kong gusto si ate, sana wala ka ng pakialam. Chenyang, huwag na huwag kang makikipaglandian kay Sizi. Kung may nararamdaman ka sa puso mo, huwag na huwag mong ipapakita. Opo, kuya, naiintindihan ko na. Hindi ako magiging gaya ni Sizi na takot kay ate, na nagpapakita niyan. Sasabihin ko kay kuya na paluin ni kuya ang kweta ni ate. Ate, hindi na ako natatakot sa'yo. Kung ganoon, tutulungan ko ang makulit kong Sizi. 四子， Posible kayang hindi rin ako ang ka-level ni Changli. 长了的对手。 Ha? Kuya, sa totoo lang, hindi naman ako ganoon kalakas. Tara na muna tayo sa 我们还 library. 是先去图书馆吧。 Nagugutom na ako, gusto ko nang kumain ng tanghalian. Ano na, parang hindi rin ka-level ni kuya si ate. Kuya, ilang libro ba meron dito? Hindi ko alam. 不知道， Siguro lampas 100,000. Ha, ang dami naman. Lahat ba pwedeng basta basahin? Pwedeng basahin kahit 都可以 alin. 随便看。 Pwede ring iwi at basahin. Talagang nakakapanghina ng loob. Tara na, sa loob ng palasyo, habang naglalakad, hanggat maaari huwag kayong masyadong magsalita. Kailangan panatilihing tahimik ang paligid. Ayos na, lumabas na 过来 tayo. 吧 Lizzie, sa susunod kung gusto mo pa ring pumunta, pwede ka namang pumunta ulit. Matuto ka muna ng simpleng karakter bago ka magsalita. Lizzie, ito ay isang diksyonaryo. May higit 70,000 salita ito. Bawat salita ay may katumbas na anyong tradisyonal. Para mas makilala mo ang simpleng karakter, pagbalik mo, tuturuan kita kung paano gamitin. Ang aklat na ito ay isa sa 4 na dakilang klasikong nobela, ang paglalakbay sa kanluran. May kwento rin ito tungkol sa Tang na kaharian. Isa itong aklat tungkol sa pagtulong at pagliligtas ng mga tao. Nakalathala rito ang kasaysayan ng dinastyang Tang. Hindi ko inirerekomendang basahin mo ito ngayon, kuya, alam ko na. Hindi ko naman babasahin. Hindi ko rin naman makokontrol ang mga mangyayari sa hinaharap. Napakaganda ng buhay. Hindi na kailangang malungkot pa sa mga darating na bagay. Mabuhay ka lang sa kasalukuyan, sapat na yon. Baka ang kasaysayan ng Tang ay nagbago na rin. Kaya ang magagawa lang natin ay gawing gabay ito. Tara na, dali, magtanghalian na tayo. Gutom na ako.
Naalala ko pa, nangako ako kay Persimmon ng ice cream. Ang hirap mo namang utusan, kumuha ka ng 4 na ice cream. Salamat. Ay naku. Hindi na ba kaya maghintay ang aming dalawang munting mahal? Ayan na si Kuya. Matagal na talaga gusto ng tiyan ni Sisi ng ice cream. Gusto ko ring tikman, Kuya Chenyang. Ang ganda ng ice cream mo, guwapo. 帅哥，你的冰淇淋好啦。 CJ. Iunat mo nga ang maliit mong kamay, Sisi. Miss, pakiabot niya ang ice cream sa kanya. Little Prinsesa, kunin mo ng maayos ang ice cream mo ha. Salamat po, Kuya. 谢谢你呀。 Paano mo naalala na ako ang maliit na prinsesa? Kasi sa isang tingin pa lang, alam na agad ni ate. Napo, ang galing ninyong, Miss. 您真厉害。 Wala pang sinasabi si Sisi. Kunin mo na, tapos tawagin mo ulit akong Chenyang. Ayan na para sa'yo, Little Prinsesa. Ikaw ba yung cute na ate kanina? 姐姐吗？ Napo, Little Miss, ako ang ate niya. Lahat naman kami ay cute na mga prinsesa. Subukan mo nga. Sa tag-init, ang saya talaga kumain ng ice cream, malamig at presko. Salamat po, Kuya. Zeze, talagang bagay sa kanya ang buhok na parang tamad na alon. Masarap din. 吃， Na, gusto ko rin kumain. 喜欢吃。 Si Chenyang, si ice cream ay minsan lang pwedeng kainin. Kapag sobra, sasakit ang tiyan mo. 啊， O si Sisi naman, gusto mo bang kainin ng tuloy-tuloy? 姑姑。 Kapag sumakit ang tiyan ni Sisi, inom ka pa ng gamot. 可是要吃药的。 At baka kailangan mo pa ng tusok. Tusok sa puwitan, 屁股上打针。 aking puwetan. Pati si Fuyang ay ayaw din uminom ng gamot. Ayaw din naming uminom ng gamot o 不想 magpatusok. 吃药打针呀。 Kaya minsan lang talaga pwede kumain. 个没事。 Kung araw-araw naman, wala na ring magagawa si Kuya. Tandaan natin yan at isa lang bawat 记 pitik. 到了，就7戒一个。 Tama ang sabi ni Kuya. Ang lamig na bagay na to sa 进 tiyan. 肚子里。 Kapag nag-isip-isip ka, malalaman mong hindi mabuti ang sobrang kain. Maligayang pagdating. Excuse me, may private room pa ba para sa 4? Dito po kayo. 您这边来。 Hotpot, ano naman yan? Ayan si Zeiss, hipon yan. 是大龙虾， Masarap din yan. 吃的。 Wow, mukhang masarap subukan. 最想尝尝。 Kaya mo naman pala kainin ng walang problema, hahaha. 没问题。 Sandali lang, Kuya, tulungan ko munang tikman ang sabaw. Sir, kailangan niyong baby chair. Hindi na, salamat. Sige po. Dito po ang menu at order list. Kung may kailangan kayo, tawagin lang ako. Subukan niyong tingnan kung may gusto kayong kainin. Hindi na, Kuya. 不用， Wala pa akong natitikman dito, kaya hindi ko pa alam ang lasa. Pumili ka lang. Hotpot na may hipon, hahaha. Huwag kang mag-alala. Hindi ko malilimutan ang mga napag-usapan natin noon. Hipon, dagdagan mo. Maglagay din ng 4 na alimango, isang kanin na may karne ng alimango at isang inihaw na tanghalian. Sige, sandali lang at pwede na itong kainin ng mga prinsesa. Kuya, talagang kahanga-hanga ang cellphone na to. Pati pag-order ng pagkain ay pwede nang gawin dito. Ngayon, dahil ayaw nang maligalig ng mga tao sa pagkain at inumin, kaya pinag-aralan nila kung paano mas magiging madali at mabilis ang paglabas. Kahit pera, pwede nang hindi dalhin. Cellphone lang ang dala, ayos na. Hindi nakakapagtaka na noong bumili kami ng ice cream. Kuya, inilabas mo lang ang cellphone at kinaway-kaway mo. Akala ko nga noon, hindi ka pabayad. Hahaha, paano naman mangyayari yon? Kung hindi pa bayad, hindi ka nila palalabasin. Hahaha. Ha? Kapag mas nasanay ka, tuturuan kitang gumamit ng cellphone sa pagbabayad. Na, salamat po, Kuya. Salamat sa'yo, Kuya. 谢谢你一哥。 Pasok. Ginoo, pwede na po bang ihain ang mga ulam? Gutom na rin ang mga maliit na mandarin. Sige po.
Ito ang hipon. 子子， Sandali lang, kuya na ang bahala magbalat para sa inyo. Engan, luto na ito, mukhang masarap. 好吃 Mahilig pala si CZ kay Lihia Chengyang. 程阳， Tutulungan ko rin kayong balatan ito. Enan, salamat kuya, maraming 谢谢 salamat. 一哥。 Lagyan mo pa ng kaunting sausawan bago kainin ang leche. Ate, bilisan mo na, gutom na ako. 我饿了。 Chengyang, ang daldal mo. Engel, Enan, may iba pa bang ulam dyan? 还有其他菜呢？ Huwag puro hipon ang kainin, tikman mo rin ang iba. Engan. Marami pa, kain tayo ng iba, mga bata. 别的吧，蝈蝈。 Subukan niyo itong fish fillet na may maliliit na tinik. Tingnan natin kung gusto ninyo ang isda. 嗯， Masarap ba? 好吃吗？ Ang sarap din pala nito. 这个也好吃。 Parang ice cream ang lamig sa 好 dila. 像呀 May tamis-tamis pa. 甜豆。 Kung gusto mo, ayos na. Huwag kayong mahiya, bahay niyo rin ito. Sige lang, na, ate, bilisan mo na. 点呀， Gusto kong tikman ang isdang iyon. Ate, talagang ang masarap, tikman mo rin. 真的很好吃，你也尝尝。 Alam ko, 我知道。 sa tingin ko tama ang sinabi mo. Talagang parang ang pakiramdam ng ice cream. Malinamnam, preskong presko. Kusang natutunaw sa bibig. Subukan niyo itong 是 leche. 这个，荔枝。 Sabi nila, pampaganda raw ito. 养颜 At pampalakas din ng resistensya. Kuya, itlog ba ito sa loob? 这里面是蛋吗？ Wala man lang amoy na 没有 luma. 腥味。 Ordinaryong itlog 就是 lang. 普通的蛋。 Eh itong itim-itim na 别的 ito. 呢？ Sea cucumber yan. Tinatawag din yung ginseng ng dagat. Mataas daw ang nutrisyon yan. 哦， Kaya pala hindi ko pa yun nakita. Palang galing pala talaga yan sa dagat. Lumaki si Changgol sa Chang'an. 长安。 Kaya hindi niya nakita ang anyo ng malawak na dagat. Narinig lang niya sa iba ang paglalarawan nito. Pero kapag may oras, isasama ko kayo sa tabing dagat para maglibang. Pwede pa kayong mangisda at manghuli ng lamang dagat mismo. May hotpot din at pugon, gusto ko ring matikman. 尝尝。 Narito na ang maliit na matakaw. 闭嘴 进， Kumusta po, Ginoo? Dito po, gumagawa kami ngayon ng crab meat fried rice para sa inyo. Sige, abala pa kayo. Wow! Kuya, ano ang ginagawa mo? 干嘛呀？ Ginagawa niya ito para makapagluto tayo ng masarap. Maya-maya lang pwede na. Sino ang mauunang kumuha? Kuya, pakainin mo na lang si 这 Zier. 好吃吧？ Babae 真 siya. 的呀 Lahat kami ay mga ate niya. Eman, si Zizi muna ang 先 tikim. 尝尝吧。 Subukan mo, tingnan natin kung masarap. Kapag masarap, saka na tayo kumain lahat. Aha, ang makulit na Chaizi. Huwag kang mag-alala, kuya, matagal ko na yung kinain at masarap talaga. Nakagusto ko ang mga litchi. Shenyang, kain na rin 你也吃 tayo. 吧 Ellen, talagang masarap. 美味 Busog na ang maliit na pusa. 饱饱嘟啦。 Kuya, ibaba mo na ang kaldero. 来吧， Sasama ako kay Ate Er para maglaro. Ayos lang. Hayaan natin sina Chen An at Zizi na maglaro muna sa tabi. Busog na sila, magpagalaw-galaw din muna. Napakakulit talaga ni Ate Er. 太可恶了。 Kaninang umaga pa niya pinaiyak si Chaizi, ang hirap niyang kausap. Siya nga ang mapang-api. Mahinahon ka lang, bata. Baka marinig ka ni ate, hindi naman ako masasaktan. Anak, huwag mong sabihin, nakatingin sa atin si ate. At mukhang hindi naman narinig ni ate, kaya ayos 应 lang. 该没有。 Kapag narinig niya, siguradong didilim ang mukha ni ate. Ayun, mabuti na. Zizi, huwag mo nang sabihin masama si ate. 坏话了。 Kung hindi, malalaman din tayo agad. Ay, ganun ba? 知道
Oh. Anong ginagawa mo, kuya? Natututo lang ako sa'yo. 我在跟你学呀。 Pero hindi naman natututo si kuya ng ganyan, hindi ba? Lizzie, isa kang maliit na prinsesa. Hindi pwedeng gawin sa labas ang ganyang di marangal na asal. At saka, kakarampot lang naman ang nasabi ko kanina. Hindi naman ibig sabihin na hindi pwedeng mapagalitan si Sisi. Basta babae ka, iba ang dapat mong asal. Ganyan ang isang kaibig-ibig na maliit na prinsesa. At ang kuya mo ay lalaki, hindi niya kailangang masyadong intindihin ang mga yan. Sa susunod, hindi ka na pwedeng ganito. Ganyan din si Sisi at Chenyang. Sa labas, siguraduhin niyong maayos ang asal niyo. Sisi at Chenyang, natatandaan niyo ba ang sinabi ni ate? Sa susunod, huwag na kayong ganyan. Kasalanan ko rin ito. Hindi naman dapat ako ang nagpagalit sa inyo. Hindi kita sinisisi, kuya. Sobrang nag-enjoy lang sila. Nalimutan na nila ang lahat ng asal na natutunan nila sa palasyo. Maliit lang yan, hindi na kailangang palakihin pa. Sabihin mo lang ng maayos kay Sisi, ayos na. Matalinong bata siya. Sa susunod, siguradong hindi na ulit. Eman, Sisi, Chenyang. 长阳， Halika rito, kuya. Ate Gonggong, ang laki ng beer 熊 mo. 啊， Natatakot ako, sobra. Ako rin natatakot. 我也很怕。 Hindi na nga ako makatingin kay ate. Sisi, Chenyang. Ginagawa namin ito para sa ikabubuti nyo. Mahilig ka pa rin naman sa kanila. Enel, alam namin. 我们知道。 Gusto rin namin si ate. 我们也很喜欢大姐呀。 Enel, 她不 kapag 生 hindi 气 siya 的时 nagagalit. 候。 Haha, ang kati-kati ng beer na yan. Hahaha. Lizzie, ano ba yan? 干嘛呢？ 啊， Ganyan talaga si Kuya Zong. Anong ginagawa mo? Ay. Hahaha, ang ayos. 好成呀！ Sige ka, pati ako napatawa mo, kuya. Tingnan mo ang kuko kong parang buto sa sikat ng araw. Ay hahaha, kuya, mali pala ako. 我错了。 Hindi na kita tatawanan, hahaha. Natawa na rin si kuya at si ate. Bilisan mo, kiskisin mo siya. Gusto lang kiskisin ni kuya si 是 Chenyang. 哥哥只想挠你呀。 Ano nang gagawin natin ngayon? Ang lakas ng ate mo. Hindi ako nanalo. Sige na, alas 12 na. 下午1点了， Panahon ng umalis. Saan tayo pupunta para maglaro? 玩呀。 Kakakain lang natin ng seafood, di ba? Mamaya, dadalhin ko kayo para makita ang mga hayop sa dagat. Wow, makakakita ba tayo ng maliit na hipon? 看到小龙虾了呀。 Hahaha, ewan ko nga sa 那 inyo. 哥哥就不知道 Hindi nyo alam ang mga hayop sa dagat. Ano-ano ba ang mga hayop sa dagat? 呀 Mas marami pa ang mga hayop sa 可 Chenyang. 多了 Mas marami pa kaysa sa nasa lupa. Ang pinakamalalaking hayop sa mundo ay nasa karagatan. Pwede itong umabot ng higit 30 metro. Kasing haba niyan ang 9 na yarda. Maya-maya, makikita ba natin yon, kuya? Sa pupuntahan natin, walang blue 这个 wallet. 地方没有，蓝鲸太大 Sobrang laki kasi at mahirap alagaan. Kung talagang gusto niyong makita, kapag may pagkakataon, isasama ko kayo roon. Pero medyo malayo ang lugar na yon, hindi sapat ang isang araw. Kung gusto ninyong pumunta, maghanda muna kayo. Laban lang, walang problema. Maya-maya makikita pa rin nyo ang magagandang isda. Ang buntot ng isdang mabubulaklak ay lalong gumaganda. Sino ba ang may ganitong klaseng isda? Pag nakita nyo ako mamaya, maintindihan nyo rin. Nabili na ang mga tiket, tara na. Ano kaya ang iniisip ni Bunso ngayon? Ako, iniisip ko ang munting panda. Hindi ko alam kung naaalala niya rin ba ang sarili niya. Bunso, ang cute mo 你这么可 talaga. 爱 Siguradong naaalala ka pa ng munting panda. Kung ganoon, naiisip din ba siya ni Kuya Sisi? Hindi ko alam kung kailan ba talaga mabibigyan ni Lolo si Bunso ng paa. Ang tagal na niyang nag-aabang. Alam pa ba ni Bunso? Pagpasok natin mamaya, marami pang mga cute na hayop doon. Huwag mong masyadong ipakita ang pagkamangha mo, prinsesa. Bilisan mo na. Hindi na makapaghintay si Bunso. Haha, ang saya naman. Sandali lang, parating na tayo. Saglit na lang. Sundin niyong mabuti si Chenyang. Huwag kayong mawawala. Kuya, bantayan mong mabuti ang mga bata, huwag kayong mawawala. Kung may espesyal na sitwasyon, lumapit kayo agad sa security. Opo, salamat. Mabuting dalaga. Mayroon pa ba roong mas cute pa kaysa sa munting panda? Mga cute na hayop. 动物呀。 Hindi ko yata narinig ng malinaw si Little Treasure at kanina. Pwede mo bang ulitin? Mas astig pa kaysa sa munting panda. Nasa aquarium ba? 里面有没有？哦， Ang munting panda ay pambansang yaman, alam mo ba? Tama ang sabi ni 姐说 ate. 的没错， Salamat sa iyo, ate.
Kuya, puro tubig ba ang nasa ulunan natin? Paano hindi babagsak ang mga litchi? Sa paligid na ito, puno na ng salamin na humaharang sa tubig. Hindi kayo naniniwala, hipuin niyong mabuti sa gilid. Ah, totoo pala. 是真的。 Gusto ko ring hipuin, parang ang saya naman. 摸摸呀， Tara na, kuya ang magbubuhat sa inyo papunta roon. Ang liit mo naman, 鹅呀， patay na ako. 死子， Gusto ko ring makipaglaro sa inyo. 一起玩呀。 Bakit ba ang sungit nila? 这么不理我呀？ Baka ayaw nila 喜 sa 欢 akin. 子子呀。 May nakaharang na salamin 隔着一 dito. 层玻璃， Hindi nila maririnig ang sinasabi mo. Kumaway ka sa kanila, subukan mo. Ay, ganito pala. 原来是这样呢。 Kaya pala hindi nila ako pinapansin. Auntie, nakita mo ba? Kumaway sa akin yung maliit na isda kanina. Totoo ba ang sabi mo? Nakikita niya talaga ako. Bakit sila umalis na? 不过他们怎么走了呀？ Hindi pa ako nakapagpaalam sa kanila. 告别呢？ Purple. Umuwi na sila para hanapin ang nanay nila. Kapag matagal kayong nawalay, mag-aalala ang mga matatanda sa bahay. Nga, naalala ko na. 我记到了， Tulad ng bunso. 子一样。 Noon, si mama rin ang nag-aalala sa 担心 akin. 我呢。 Ay, si Little You ay kasing talino rin ng 跟我 bunso. 一样懂事。 Ayokong mag-alala si mama. 担心 Tama ka, 你 bunso. 说的没错。 Gaya rin ng pangako mo kay mama. Bago dumilim, siguradong uwi tayo. Dapat na rin silang umuwi. Kasama nila si Shaizy sa ilalim ng dagat. Kasama nila si Bunso, mababait din silang mga bata. 好孩子呀。 Nakita na ba ninyo, mga prinsesa, ang kumikinang na payong? Iyan ang pambalot sa tubig. Huwag kayong magpabudol sa gandang panlabas. May lason pala siya. 毒的， Nasa ilalim ng katawan niya ang mga tinik. Pero kuya, ang ganda niya talagang 真的 tingnan. 很好看。 Parang malambot ang katawan. 软软的 Chenyang kahit sa dagat man o sa 石头 lupa. 地上， Maganda ang itsura ng ganoon. Karaniwan, ang mga makukulay at matingkad tingnan ay may lason. Kaya sa susunod na makatagpo kayo ng ganoon, mag-ingat kayo. Opo, tatandaan namin kuya. 哥哥， Sapat na sa atin ang tingnan lang ang isdang ito. Huwag na huwag ninyong maisip na alagaan pa ito. Hindi lang pala ito may lason, mahirap pa itong buhayin. Kuya, anong nangyayari rito? 是啊 Bakit biglang dumami ang mga tao? Dito magaganap ang pagtatanghal ng mga mermaid. Karamihan sa mga tao, pumunta lang dito para silipin ito, kaya mas maraming tao ang darating. Kuya, mayroon bang totoong mermaid? 有人鱼吗？ Sandali lang at malalaman na natin, yung maliit na kulungan doon, nasabi na iyon ng batang babae, ang ganda raw ng ate mermaid. Hindi naman totoo yan, di ba? 真的吧？ Hindi tayo niloloko ni ate, tama ba? Talaga bang may magandang nilalang dito? Tingnan niyong mabuti, mga anak. Ang cute niya, may bula pa siya. Hindi na makita ang mermaid sa sobrang ganda niya. Si Z, may gusto ka pa bang itanong sa kanya? Si Z at Chenyang, kailangan ding makalanghap ng sariwang hangin ang mga mermaid. Hindi sila pwedeng manatili sa tubig ng masyadong matagal. Kuya, hindi ba isa rin namang uri ng isda ang mga mermaid? Bakit kailangan pa rin nilang huminga ng hangin? Hahaha, maliit na langgam, tingnan mo ng maigi sa susunod. Hindi sila isda. Mga tao lang silang nakasuot ng buntot ng isda. Mga artistang nagkukunwaring mermaid. Lizzie, hindi mo ba naisip na sa sarili mong pagtuklas mo mismo, mas malalaman mo ang totoo? Hindi mo ba mararamdaman na may nagawa ka? Kung may mararamdaman akong tagumpay, ewan ko. Pero nangangati na talaga ang mga kamay ko ngayon. Si Gugo, tingnan mo na. Nandito na naman ang magandang mermaid. Gugo, balak ko sanang lapitan at bumati kay ate mermaid. Pwede ba? Pwede ba? 可以啊。 Kuya, isama mo siya roon. Haha. Mga utot, ate, tingnan niyong mabuti. Lumapit na ang mermaid. Tama ang sinabi ninyo, 二 ate. 姐，您说的对。 Gusto rin ni Bunso na makipaglaro sa magandang mermaid. 玩呀， Kung hindi, hindi na natin siya maaabutan. Lizay, halika rito at yakapin mo ang persimmon. Kukuhanan ko kayo ng litrato. Chenyang, tumayo ka lang sa tabi ni Lizay. Ayos na. Ganyan lang. Mga prinsesa, huwag kayong masyadong seryoso. Ngitian niyo ng kaunti. Ayos na, 就 ganyan. 这样。 Lizay, pwede na. 可以了。
Lahat kayo, lumapit at tingnan. Aalis na ba ang mermaid? Tama, Gugu. 对啊， Pagod na silang lahat at kailangan ng magpahinga. Sige, paalam na, magandang mermaid. Magkita na lang tayo ulit sa susunod. Leona, tingnan mo nga itong ipinakuha ni Kuya sa'yo, maganda ba? Ha, ano ba yon? Tingnan nga natin kung sino itong cute na baby sa loob. Bakit ang cute-cute naman niya? Gugu, nasa room ba ito? Ate, hindi ko na makita. Lumapit pa kayo ng kaunti. Hindi na kailangan ng kulay ube. Kuya, kunan mo pa siya rito ng kaunti. Ay. Hi. Ito na si Z. Gugu. Bakit ang cute-cute mo naman? Hahaha. Hahaha, kuya, ang handy talaga ng cellphone na ito. Pero sandali lang ang hirap ng pagkuha ng litrato, kaya pwede mong itago ang mga mahiwaga at palaisipang sandali. Lizay, ito ang pagkuha ng litrato. Pwede nitong kunan ang lahat ng gusto mong alalahanin. Pwede mo rin itong ipaprint sa papel. Yung tablet computer ko rin, may ganitong function din. Pag uwi natin, tuturuan kita. Salamat, kuya. Kuya, gusto ko rin tumingin. Bumso, huwag kang magmadali. Kuya, heto, ipapakita ko sa'yo. Bumso, huwag kang magmadali. Kung hindi, baka matanggal pa ang pantalon ni kuya sa hila mo. Kuya, ako ba ang nakatayo rito? Nga. Itong masunuring bata ay ang aming maliit na prinsesa Chenyang. Kuya, nasaan ka ba? Bakit hindi ko siya nakita? Nasa harap si Chenyang kuya, kumukuha ng litrato. Nakalimutan mo na ba? Ay, naalala ko na. Sinabi na ni Chenyang na tama yon. Wala ka rito. Pakiramdam ko tuloy may kulang. Mas mabuti kung magkakuha tayo ng isa. Si Jirin. Hintay lang, hahanap ako ng tutulong. Ate, pwede po ba kitang pakiusapan na tumulong? Tulungan mo akong kunan ng litrato kasama ang mga kapatid ko. Walang problema, maliit na bagay lang. Salamat, Lizzy. Akin nang kargahin ang prinsesa. Ikaw ang humawak kay Chenyang. Kumuha tayo ng isa para may alaala. CJ. Lahat tumingin sa telepono. Ngiti sa mukha. Relax lang ng kaunti. Ang gwapo, halika tingnan natin kung pasado. Salamat, ate. Maganda ang kuha, gusto ko ang litrato na ito. Hindi naman gaanong mahalaga sa akin ang gwapo. Ang mahalaga, magaganda kayong lahat tignan. Kuhanan man ay hindi rin nalalayo sa wala. Paglabas natin, ipaprint natin ang mga litrato. Ilalagay ko sa bahay. Kuya, pwede mo rin ba akong kuhanan? Gusto ko itong iwi at ingatan ng mabuti. Kuya, gusto rin namin naman. Sige, bibigyan ko rin kayo ng isa. Paglabas natin, hahanap tayo ng lugar para maayos. Sa susunod na lalabas tayo, kukunan ko kayo ng maraming litrato. Pwede rin itong gawing album ng alaala. Nga. Mas maraming kuha, mas masaya. Dahan-dahan lang sa paglaro. Tara na. Punta tayo sa susunod na lugar para tingnan. Dolphin. Lizzy, sumunod ka sa akin ng mabuti. Mauna na tayong pumasok at humanap ng magandang pwesto. Mag-ingat kayo, mag-ingat. Lizzy, dalhin mo agad si Chenyang at maupo. Tita, ano bang gagawin natin sa bahay? Baka mamaya lang ay may palabas na ng dolphin. Tingnan natin doon. Kuya, alam ko ito. Nasa loob lang ng bolang kristal ni Ayay ang isa sa kanila. Ang talas naman ng isip mo, Chenyang. Hindi pa nga ako nakakasagot, alam mo na kaagad. Totoong may isa nga. Kuya, dolphin ba yon? Dolphin nga yon. Ang galing mo, Chenyang. Napakatalino ba talaga ng dolphin? Kaya nitong matuto at sumunod ng ganito. Ang galing. Sinasabi nga na ang dolphin ay may talinong parang 6 na taong gulang na bata. Mas matalino pa ba yon kaysa sa akin, kuya? Hindi pwedeng ganyan ang sabi ni Chenyang. Ang talino ng dolphin ay parang 6 na taong gulang na bata lang. Pero tayo, Chenyang, lalaki pa tayo.
Ay nga. Bakit hindi naisip ni Chen Yang yon? Kung ganoon, pwede ba ako sa pagkakataong ito? 可以吗？ Si Zizi, ano bang naiisip mo, marunong ka bang lumangoy? 你会游泳吗？ Paano kung mahulog ka sa tubig? Tama ang sabi ni Zizi, ang galing. Huwag mong tingnan na mukhang madali lang para sa mga tao sa taas. Mukhang magaan lang, pero nasa ibaba sila. Baka ilang taon na silang nagsasanay bago nila nakuha ang resulta ngayon. 3 minuto sa entablado, 10 taong pagsisikap sa likod nito. Kung tama ang pagkakaalala ko, parang laging maaliwalas lang ang ugali ni Leon. Mula sa kaunti hanggang sa napakarami. Hahaha, tingnan mo na si Leon. Iba na naman ang laro ng maliit na dolphin. Ay! Ang galing talaga ng maliit na dolphin. Apoy. Sa susunod, babalik pa siya. Hindi ba siya aalis? 走吗？ Sabi nila, mamaya pwede raw makipaglaro sa dolphin. Pwede bang maghintay pa ng kaunti? Sige, lumapit na kayo. Hahaha. Hahaha. Wow. Flower, 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 flower. Pwede bang hawakan ng dolphin? 可以摸一下吗？ Pwede naman. 子子， Iunat mo ang maliit mong kamay at hawakan mo si Xiaohao na dolphin. Ay, talaga bang pwede? Sige, subukan mo nga. 可以的，你试一试。 CJ, hindi ba ang maliit na dolphin ang bumabati sa akin? Nga, bunso, gustong-gusto ng maliit na dolphin ang boses mo kanina. Parang ipinapakita niya ang saya niya. Ang bait-bait ng maliit na dolphin. Bunso, babalik siya para makita ka ulit mamaya. Kaunti na lang ang pagitan. 多了， Dapat lang na makapaglaro muna si ate at si bunso sa maliit na dolphin. Nga. Maliit na dolphin, magkita tayong muli sa susunod ha. Bye-bye. Pumunta ka, Chen Yang. 去吧。 Ay, maliit na dolphin. Gusto ring maging kasing talino mo ni Chen Yang. At gusto ring magustuhan ng lahat. Hindi ko alam kung pwede. 可以。 Huwag gumalaw ang lychee. Kukuhanan ko kayo ng litrato. Ang ganda ng kuha. Kayo na ang sumunod. Ay, Leon. 还是 Pero punta muna tayo sa unahan para gumawa ng mga handcraft. Anong handcraft ba yon? Kasama ni Kuya kukuha kayo. Ang saya siguro ng gawain ito para sa mga prinsesa. Pwede bang gamitin ang putik na ito? Hubugin niyo ang lahat ng munting hayop na nakita ninyo ngayon. Tingnan niya ng Leon kung kamukha ba ng hinubog ni Kuya. Kuya, busog na ba itong maliit na isda? 吃饱饱了吗？ Parang tulad kapag busog na busog ang kapatid ko, hahaha. You. Hahaha, tama ang sinabi mong iyon. Kuya, ito ba ang maliit na isdang busog na busog? Mga lychee, subukan niyong lahat. 你们都试试。 Basta hubugin niyo ang nakita ninyo ngayon, pwede na. 嗯， Dudududu. 嘟。 Kapatid, natapos ko 好 na. 了， 嗯， Hindi masama ang pagkakahubog. Bibigyan kita ng 70 na puntos. May 1 puntos na kulang dahil baka lumaki ang ulo mo. Salamat, 谢谢 kuya. 你哥。 Kuya, tingnan mo ang akin, tapos na rin 做 ako. 好了呢。 Kuya, hindi ba pangit ang pagkakahubog ko? 你的是不是不好看？ Chen Yang, ang hinubog mong maliit na dolphin ay napakaganda. Bibigyan ka rin ni Kuya ng 70 na puntos. May 1 puntos na kulang dahil mas maganda pa nga kaysa sa hinubog ni Kuya na maliit na isda. Hindi patas ang puso ni Kuya. Wala namang ganyan ha. Ang pagkakahubog ni Chen Yang ay talagang maayos. Sa tingin ko, mas maganda pa nga ang hinubog ni Kuya na maliit na isda. Parang pasensya rin. Ganito ba? Kung gayon mamaya, Kuya, huhubog ulit ako. Ibigay natin ito sa prinsesang si Chaoyang. Gustong-gusto ni Chaoyang. 程阳很喜欢。 Hindi naman sinayang ni Kuya ang pagod mo. 嘟嘟嘟。嘟嘟。 Dod.
Hala, halika na agad at tingnan mo kung paano ang siko ni Wo. Paano ang siko ni Wo? Hindi ba parang kamukha talaga? Hindi talaga malilimutan ng leon ang ginawa niya. Zizi, ano ang kinurot mo? Bakit hindi agad napansin ni ate? Hoy, ang tanga ni ate, hindi man lang mapansin. Alam na alam yan ng lahat. Zizi, ikaw mismo ang pinagpaguran mong gawin yan. O ikaw na mismo ang magsabi sa lahat. Ganyan, may dating talaga. Bakit hipon ang kinurot mo? Yung bagong niluto natin kanina. Heh, siguradong natakot si ate sa gulat na bigay ng gagawing ito ni Zizi. Ang galing ng pusa. Yung dalawang patpat sa harap ay parang putik na hugis. Mukhang sumay ng hipon iyon. Hindi ako ang maanghang na hotpot. Kung hindi, buntot ng hipon iyon. Kuya, akala ko kanina buntot na yon. Sa susunod, isasama ko ulit si pusa para makakain siya. Hehe. Kuya Pot, ang husay mo talagang pasayahin ang pusa na kumain ng hipon. Pusa, hipon ba talaga ito? Nga, matagal ko nang kinurot ang balikat na ito. Ang galing ba ng pusa? 8. Pusa, ang galing ng kinurot mo. Malapit ka nang humabol kay ate. Bibigyan kita ng 70 at 70 puntos. Bumabawas ako ng isa kasi baka lumaki ang ulo mo. Salamat ate. Pero ano ba ang ibig sabihin ng 70 na puntos? Ibig sabihin, sobrang galing ng 70 na puntos. Isa na lang ang kulang sa pinakamataas na 100 puntos. Ay, naalala ko na. Iyon pala ay 100 puntos. 1 puntos na lang sana ang binigay sa akin ni ate, ha? Sige na, puntahan natin ang susunod na lugar. Pagkatapos maglibot sa iba pang lugar, oras na para umuwi. Lagpas 3:00 na. Ang bilis talaga ng oras kapag masaya. Kuya, pwede bang iwing kasama itong peking isda? Siguro pwede naman, tatanungin ko. Isama ang obra. CJ, pwede nang isama sina Changle at Chenyang. Ilagay na lang sila sa kahon. Mga punla ito, kumikinang sila. Malapit na rin ang oras ng pag-uwi. Dito na muna tayo sa ngayon. Sa susunod na lang, sasamahan ko kayo para makita ang pinakamalaking hayop sa buong mundo. CJ, kuya, uwi na ba tayo o hahabaan pa natin ang gala? Baka kasi nag-aalala na si nanay. Tara, dito ang labasan. Bigyan niyo ng tubig si Jilly. Salamat, kuya. Marunong naman ako. Ang orange juice na dala ng cruise ay ako ang nagbukas. Zeiss, Chenyang, nauuhaw ba kayo? Kuya, medyo nauuhaw na kami. Ay. Tara, sakay na. Tara na, mauna na tayong sumakay. Hindi magtatagal, makakauwi na tayo. Ang lychee, hintayin niyong makatulog sila. Mauna na tayo sa labas. Kuya, abala ka talaga sa amin. Ayos lang, gusto ko rin naman sila. Kung wala sila, baka nakahiga pa rin ako sa pagiging tamad ngayon. Ngayon, araw-araw ay sobrang punong-puno, masaya. Kahit paano mo pa sabihin, salamat talaga, kuya. Sige na, bumaba na tayo at kunin ang mga gamit. Ipakita kay Licheng at Chang ang binili nilang pamaypay, mukhang dumating na. Sandali lang, parating na ang elevator. Mga bata, kung saang palapag natin gustong pumunta, pindutin lang ang numero ng palapag na yon. Ngayon, hindi pa niyo kilala ang mga numero. Pag nakilala na ninyo, isang tingin lang ay maiintindihan na agad. Ngayon, pindutin niyo ang numerong parang patpat. Iyon ang unang palapag. Pupunta tayo sa unang palapag para kunin ang mga gamit. Ayos na. Pagkatapos nito, maghihintay na lang tayo. Nakikita mo ba ang nagliwanag na screen na yan? Kapag lumabas na ang isa, saka mo sabihin na wala pa siya.
Kuya, dumating na, dumating na. Tara na. Matalino ka pa rin talaga. Lizzie, instant noodles ito. Dalhin mo pabalik at lagyan ng tubig. Sandali lang, pwede nang kainin. Mamaya, ipapakita ko sa inyo kung paano kumain, tapos iwin nyo at tikman. Pwede rin ito. Ang sarap kainin ng maanghang na steak, pero huwag niyong ipakain kina Sisi at Shenyang. Kuya, akin na yan. Kaya ko yan nang hindi nahihirapan. Kaunti lang yan, kaya ko pa. Hindi naman ganoon kahina. Kailangan mo akong tulungan, marunong akong magsabi. Mamaya, tulungan mo akong pindutin ang elevator, Kuya Lizzie. Natutuhan ko na lahat kanina. Sakto, pwede nating subukan. Kuya, bilisan mo, pasok na tayo. Ika-23 palapag. Hindi ko akalaing naaalala mo na. Kuya, noong una kang umakyat. Nakita kitang pinindot iyon, kaya naalala ko. Lizzie, ikaw na ang magdala ng bag, ako na ang maglipat ng delivery. Lizzie, halika rito sandali. Ituturo ko sa iyo kung paano kumuha ng litrato. Nakikita mo ba ang markang ito? Yung itim na nasa gitna. Dapuan mo lang ng daliri, tapos lalabas na ang ganitong interface. Tingnan mo. Kaya mo bang gawing malinaw ang mga nasa harap ng malinaw at detalyado? Tapos pindutin mo itong puti, at pwede na iyang kuhanan. Ay! Kung gusto mong makita ang sarili mong maayos na litrato, dito ka sa gilid pumindot. Lalabas na ang litrato. O pwede ring tingnan sa album. Nakikita mo ba ang album na ito? Pindutin mo lang at ayos na. Tapos pindutin mo ulit ang litrato na gusto nating tingnan. Kaya mo na ba, Lizzie? Kaya ko na ng kaunti. Kuya, gusto kitang kunan ng litrato. Hindi ko alam kung pwede. Walang problema, diretsong kuhanan mo na. Kuhaan mo muna ako ng maayos, hahaha. Kuya, umiti ka muna, tapos itaas mo pa ng kaunti ang ulo mo. Ay, sino ba talaga ang taga-dinastyang Tang dito? Saka alam mo nang walang guro, mukhang tanga ako. Hindi naman siguro. Kuya, bilisan mo at tingnan mo. Pakiramdam ko hindi maganda ang kuha. Noong pabagsak ako kanina, nakurap-kurapan ka pa nga ng mata. Hindi naman problema kung masyadong maliit ang pagkakuha sa mga mata mo. Sa tingin ko maganda naman. Lee, ang ganda ng kuha mo. Dapat luto na ang noodles. Ako na muna ang magpapakita kung paano maglitrato ng pagkain instant noodles. Tapos pagbalik ninyo, kayo na ang kumuha. Kung paano mo gusto, ganoon mo kuhanan. Pwede mo ring kunan ang sarili mo. Lee, buksan mo ang balot sa labas. Tapos subukan natin ang sausawan na ito. Ilagay mo ang sausawan sa loob. Buhusan ang tubig na kumukulo. Tapos takpan at hintay ng 3 minuto, saka na pwedeng kainin. Alam ko na, kuya. Sige, kapag luto na ang mangkok na ito, tikman mo. Kuya, ang bango ng naamoy ko. Mabango ba? Ayos na, pwede nang kainin. Tikman mo nga itong lychee. Salamat, kuya.
Kumusta ang lasa? Kuya, napakasarap nitong noodles. Mas masarap pa kaysa sa 10 beses na pagluluto. Magandang asal ito, hindi pwedeng kumain ng sobra. Kumuha ka lang ng isa pang pakete, pwede na. Pero huwag mo naman itong gawing pagkain ng marami. Naintindihan ko na. Kuya, nasaan ka na ba? Nandito si Kuya Shai. Huwag kang matakot, Shizi. Nasa labas lang si Kuya kanina. Kuya, yakapin mo ako. Ay naku, kaninong munting kayamanan ba ito? Ang cute naman ito. Ang lambot ng munting pisngi na ito, nakakaaliw hawakan. Elngan. Hehe, syempre, silang lahat ay kay bahay ninyo. Si Chenyang din ay munting kayamanan. Hahaha, kayong lahat ay mga munting kayamanan. 你们都是小宝贝。 Si Zizi at Chenyang, nakakapagpahinga ba kayo ng maayos? Kailangan pa bang matulog ulit? Ayoko nang matulog. Kagabi na naginip ako, si Kuya Gor ay nawala. Huwag mo nang banggitin si Zizi. Huwag kang mag-alala, Zizi. Hindi kailanman agawin ni Kuya ang sayo. Tandaan mo kapag may ganito ulit. Sa panaginip lang iyon sigurado. Ganun ba? Buti na lang. Pero napanaginipan ko talaga na naglalaro ako kasama si Kuya. Tapos sabay pa kaming nanood ng maliit na porpoise. Ano na ang gagawin ko, Kuya? Chenyang, huwag kang mag-alala. Ang masamang panaginip lang ang nagkakatotoo. Ang mga magagandang panaginip kadalasan nagiging totoo. Hindi ba sinasabing kapag maganda ang panaginip, matutupad ito? Ganyan ang lohika. Buti na lang. Enen, ano ang amoy na ang sarap, Kuya Gor? Wala naman, baka nagkamali ka lang ng dinig. Si Ate Er ay meron nga, naamoy ko talaga. Hahaha, tama ang sinabi ni Zizi. 子子说的没错。 Pero hindi ito masarap. Kakagawa ko lang nito para sa inyo, mga ate. Sabi ko na nga ba, meron pala. Enel, ang galing mo naman. Hoy, si ate mismo, hindi man lang tinawag sa amin. Wala naman, mga bata. Ako ang gumawa nito para kay Liwan. Hindi masyadong masarap ito. Dadalhin ko ito para sa inyo, ama. Talaga ba? Pero ang bango ng amoy. Gusto kong tikman. Sige, isuot mo muna ang sapatos. Pag may nangyari sa labas, kailangan kong hulihin ang malaking tulisan na nagnanakaw. Tara na. 走吧。 Hoy, sana mamaya hindi sila mapalo sa puwit. 打屁股吧。 Hindi ko na kayo masasalo, ate. Ano ang kinakain mo? Pwede bang kumain ng kaunti, Zizi? Uy, gising ka na pala, bata. Nagpapahinga na ako ng maayos. Ate, pwede bang bigyan mo ako ng masarap na tikman? Pwede, hayaan mo silang tikman. Pero ito ay walang gaanong sustansya, huwag sobrang damihan. Ayos, salamat, Kuya Gor, salamat, ate. Salamat, Kuya, salamat, ate. Si Zizi, ang bunganga mo. Wow, napakasarap nito, Kuya Gor. Kumain ka rin, Chenyang. Ganyan din ang pakiramdam ni Chenyang. Mas masarap ito kaysa sa noodles sa palasyo. Haha, basta gusto ninyo, ayos lang. Bakit hindi masyadong gusto kumain nito si Kuya? Bakit? Ano bang ayaw mo rito? Noong kasing edad pa ni Chenyang si Kuya, gusto rin niyang kumain nito. Pero nang tumanda na, hindi na niya nagustuhan ang lasa nito. Hindi ko rin naman gagawin yon. Kahit kumain pa ako ng marami, gusto ko pa rin. Wala namang problema, pakainin mo na lang sila ng lychee, ang saya niyan. Siguro ang pinakamahusay. Hahaha. Talagang masarap ito, Kuya Gor. Hindi pa ako nabubusog kahit minsan. Si Shizi at Chenyang. 程阳， Kaunting kain lang nito ay sapat na, hindi pwedeng gawing pangunahing pagkain. Pag nakabalik na kayo, ipapabantay ko kay Lychee ang inyo. Minsan lang kumain, ayos lang. Huwag kang mag-alala, Kuya. Ako na ang magbabantay sa kanila. Ellen, alam na namin. Lakas ng loob. Hindi pa huli para maiuwi ang dalawang munting prinsesa. Ayaw pang umuwi ni Gogo at ng Persimmon. Gusto kong makasama si Gogo. Persimmon, kung hindi ka uwi sa Chenyang at kay Lychee, ano na ang gagawin mo? Naghihintay pa nga sila na maiuwi mo sila. Nga, Zizi. Ikaw pa ba ang maghahatid sa amin ni Chenyang pabalik? Hindi pwedeng dito lang umaasa kay Kuya. Kailangan mo ring tulungan ang mga nasa pagpapaypay na maiuwi sila. Naghihintay pa rin sila sa'yo. Sige na, bata. 子子，
Huwag kang malungkot. Kapag gabi na, ilalabas ka ulit ni kuya para maglaro. Napakaganda ng tanawin sa gabi sa Yocheng. Totoo ba? Siyempre. 当然啦， Kailan ba kita niloko, kuya? Kuya, gusto ko rin sumama. 去呀、 Hahaha. Lahat ay sasama. Paano ka ba naman makakalimutan namin, kuya? Paano naman si Prinsesa Chenyang? Talagang nakakainggit si na Leon at Chenyang. Pwede pala silang umasta ng ganyan kasabaw at nagpapacute. Pagdating ni Lizzie, sama rin siya. Sige, ayusin ko muna ang mga gamit niyo. Kaunti na lang at uwi na tayo. Hindi na pwedeng magtagal pa. Takot na ang mga taga-bayan, nagmamadali na rin sila. Kamahalan, sinabi ninyong ang pagtindig ng layunin ay magpapasulong sa gawain ito, tama po ba? Huwag kang mag-alala sa banal na palasyo ng Guanyin. Walang masamang hangarin ang mga Diyos. Hindi rin magkakaroon ng panganib sa paglalakbay na ito. Kailangan lang nating maghintay ng payapa. Lalo na ako. Hindi rin naman ako nagsisinungaling. Marami nang nilakad ang anak ko, pero wala pa ring panganib. Hindi ba mas delikado kung pupunta si Changle? Narinig ko na si Gao Ming at King Du ay pumunta bilang dalawang rebelde. Pakiusap, tulungan sila ni Zizi na maiuwi ang isang bentilador. Kapag nakita nila yon, siguradong aayusin nilang mabuti ang sarili nila. Hindi na ito mukhang biro. Paano ba naman nila maaabala ang isang Diyos? Kung hindi mapalagay ang loob ng Diyos, ano pa ang magagawa? Dahil lang sobrang init talaga sa gabi, kaya hindi sila makatulog. Kaya napilitan silang gawin ang hakbang na ito. Huwag muna silang masyadong sisihin. Tandaan mo muna. Tungkol kay Mi, may itinatago ka ba sa akin? Reyna, parang may mabigat kang iniisip. Baka pwede mong sabihin sa akin. May isang bagay po. Pero hintayin yung malinaw muna ang pagsisiyasat ko saka ko ito iulat sa kamahalan. Kung mapatunayang totoo ang pagsisiyasat, hindi lang ito tungkol sa kasal ni Changle, kundi pati sa buong angkan at maging sa estado. Dapat maging maingat. Hindi rin natin alam kung may nakatakdabang kapalaran. Nagtatanong ang Diyos tungkol sa kalagayan ng karamdaman ni Guanyin. Kamahalan, huwag po kayong mag-alala sa akin. Naisip ko na rin po na ayos lang ang pumunta roon, hanggat masaya ang kamahalan at ang mga anak. Huwag na pong magsalita ng ganyan, Guanyin. Pangako, gagaling ka. Anuman ang kapalit. Kamahalan, naiintindihan ko ang ibig ninyong sabihin. Aayusin ko ang lahat. Zizi, Chenyang, tigilan na ninyo ang panonood ng telebisyon. Nailigpit na ni Kuya ang lahat para sa inyo. Handa na tayong umuwi. Kuya, yakapin mo muna ako, hindi na ako makababa. 我下不来。来啦！ Mag-ingat ka. Mamimiss kita, kuya. 想你的。 Ikaw din, tandaan mong mamiss ako ha. Huwag kang mag-alala, bata. Palaging mamimiss ka ni kuya at gayon din ako. Tandaan mo ring mamimiss ako ha. 放心吧， Miss na miss ka rin ng mga kuya mo. Tandaan mong pumunta rito at maglaro sa amin ha. 走吧。 Tara na, Kuya Yi, salamat sa'yo. 谢谢你